Pangulong Duterte makukulong na ba? Nako, ito ngayon mga kaupak ang usap-usapan dahil sa pagpapile ni dating Senador Trillanes ng plunder laban sa dating Pangulo na kung saan, naku mga kaupak, mukhang kasama ang kanyang dating ano ba tawag kaya no, Bongo? Kadang kamay. Tiyak galit na naman ang mga DDS niyan. Mga kaupa, kaya napaka-excited talaga ngayon habang papalapit ang eleksyon. Parang hindi, tika lang. Parang hindi ako gwapo dito ah. Hi mga kaupak! Welcome to my YouTube channel. This is Renzel Cano. So mga kaupak, nako, mukhang wala na akong talaga time mag-vlog ano. Kung kaya pati dito sa pagpunta ko sa trabaho ako ginagawa ko na yung vlog kasi very busy. So ngayon mga kaupak, dahil tayo ay on the way, hindi natin, medyo kulang tayo sa oras, pagbigyan natin to, dumadaan Mga kaupak, ganito kasi yan ano, si dating Senador Antonio Trillanes ay nag-file ng plunder laban sa dating Pangulong Duterte kasama si Bongo. Naku mga kaupak, mukhang ibang usapan yung plunder ano, ang plunder mga kaupak. Ito yung ang pagkakaalam ng inyong host. Of course, hindi masyado ako nakapag-research pero initially and partially ang pagkakaalam ng yung host ay ang plunder ay isang ano yan mga kaupak, isang kaso na walang piyansa ano, kapag dinetermina ng prosecution o mababang korte na may probable cause, naku mga kaupak, mag-i-issue yan ng warrant of arrest para sa mga akusado. At ito mga kaupak walang ano yan mga kaupak, yung tinatawag nila walang piyansa. Naku, nakikipag-unahan pa ito ng mga motor talaga, grabe, nakikipag-unahan pa sa mga residente. Ngayon mga kaupak, pag ito na-determina na may probable cause, may issuehan ngayon ang mga akusado ng warrant of arrest na kung saan ito ay walang piyansa mga kaupak. Ano ba ang dahilan ng ano ba ang kasong plunder? Ang pagkakaalam ng inyong host, pero ilalagay ko rin dyan sa description kung ano talaga ang lalim. Bakit ito ay walang piyansa mga kaupak? Dahil ito ay kumbaga sobra-sobra nagpaggastos ng pera ng taong bayan na itinakda ng batas. Kumbaga mga kaupak, kung halimbawa ako ay isang mayor, isang senador, or mayor na, sabihin na natin kumbaga yung pera ng taong bayan o kabanang bayan ay ay sobra yung paggamit ko kasi meron yan mga kaupak certain amount na pwede mo lang gastusin ng isang opisyal ng gobyerno nga naaayon of course sa batas. Ngayon mga kaupak, ito ay kinasuhan. Ito ang dahilan kung bakit kinasuhan ni Senador Trillanes or dating Senador Antonio Trillanes si dating Pangulong Duterte ng plunder. Dahil ang kanyang kanang kamay kasalukuyan ngayon ay senador na si Bongo ay pinaburan di umano ng mga Pangulong Duterte nung siya pa ang nasa kapangyarihan. Kumbaga doon siya initial, ako mga kaupak, napakadami, 180
Diyos ko po, 180 yata. 180 na proyekto. Napakadami nun mga kaupak. Akalain mo in-award sa isang tao o isang pamilya. Ang pamilya na tinutukoy doon ay ang pamilya ni Senador Bongo. Naku mga kaupak, mukhang lumiliit ata ngayon ang mundo ni Pangulong Duterte. Kasi alam nyo mga kaupak, ang aral kasi, kapag ikaw ay nasa kapangyarihan, ikaw ay nasa posisyon, gawin mo lang kung ano yung naayon sa batas. Sorry hindi pa ako sanay, dito pala camera. Hindi ka pa hindi ka pa, kumbaga nasa tama ka lang. Huwag kang gagawa ng isang bagay na labag sa batas. Dahil, alam mo naman ang politika sa atin kapag ikaw ay maraming nasagasaan nung ikaw ay nakaupo. Parang, nung ikaw ay nakaupo at anday may mga nasagasaan kang tao mga kaupak at may ginawa kang labag sa batas, babalikan ka o sisilipan ka. Ngayon mga kaupak, ang hinaharap ngayon ni Pangulong Duterte na kaso, ito yung extrajudicial killing sa international na di umano. Nagsampa ang ating mga kabayan ng biktima ng drug war ng panahon ni Pangulong Duterte. Pero dahil ang mindset, alam na ako sabihin na natin totoo, i-bash nyo na ako. Totoo yun. Hindi ka makakaasa ng hustisya kung si Pangulong Duterte ang nakaupo o yung kalaban mo, yung pinakamataas na leader ng ating bansa. Sino ang mo, kakalabanin? Di ba sino pag nagsampa ka ng kaso laban kay Pangulong Duterte nung time na yun ng drug war na kung saan ang mga kamag-anak, ang mga anak o kung sino man yon ay nabiktima ng extrajudicial killing o kaya hindi dumaan sa tamang proseso. Ito ay hinala lang o mystic identity. Naku mga kaupak. Kaya ito ang paniniwala ng mga biktima na yan, yung mga kamag-anak, yung mga magulang, na hindi sila makakaasa ng hustisya kung gagawin niya ang kaso o isasampa ang kaso sa ating bansa dahil ang kalaban mismo nila o ang sinampahan nila ang kaso, ang kasalukuyan ng taon na yun o nung panahon na yun ay Pangulo ng Pilipinas. Maski naman ikaw mga kaupak, di ba? Magsasampa ka ng kaso tapos ang kakasuhan mo ang makapangyarihan, so aasa ka pa. So ngayon mga kaupak, naku yun ang kaya ang ating mga kabayan umakyat sa International Criminal Court. Pero ang sinasabi, ito daw ay wala na daw jurisdiction dahil umalis na tayo sa International Criminal Court or ICC. Pero tama, umalis na tayo. Kaso lang mga kaupak, nung isinampa pala ang kaso ay kasalukuyan pa tayong membro. At sa ating pala pinirmahan na international treaty na kumbaga kasunduan, agreement, ay bago pala tayo umalis ng halimbawa agreement between International Criminal Court at saka Pilipinas, tayo pala ay may 1 taon bago magkapisa. So, pasok na pasok si Pangulong Duterte. Ngayon mga kaupak, ayon sa mga source na mga kabilang panig ng prosecution, lalabas daw ang warrant of arrest ni Pangulong Duterte mula sa ICC bago matapos ang taon na ito. So abangan natin yan kung lalabas nga. Pero mga kaupak, mukhang mauunahan ni Trillanes ang ICC kung sakasakaling may probable cause o makakita ng malalim na ebidensya ang mga taga-usig ng batas na isinampa ni Trillanes na kaso or pag-file ni Trillanes ng kasong plunder. Nako, kasi pag nag-issue ng warrant of arrest ang korte, mapipilitan si Pangulong Duterte na sumunod. Siyempre, nobody above the law, So, kaya exciting ito. Lalong magwawala ang mga maka-DDS at saka maka-BBM. Hindi pala. Yung maka-BBM of course, sa kabilang side na dahil wala na yung unity uniwasak na. Joke lang. So ngayon mga kaupak, abangan natin ang mga susunod. Akalain nyo mga kaupak malayo pa ang eleksyon. I guess hindi na malayo yan sa ating mga ordinaryong tao, malayo. Pero sa mga politiko mga kaupak, malapit na yan. Dahil next year na ay magkakaroon na ng national
eleksyon. So, ngayong taon mga kaupak, I guess October, may deadline niya, no? Second week, I guess. Yung deadline ng certificate ng candidacy ng pag-file sa mga tatakbo sa midterm election from senator, senador to municipal councilor. Naku mga kaupak. So 2028 mas lalong mainit sapagkat presidential election. So mga kaupak, naku, excited na excited. Kaya pakiramdam ko mga kaupak, may usap-usapan pa ngayon ha. Magdanahan ang mga Duterte sa pag-atake kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ang daming mga pending na mga case na di umano ay inaaral na para kasi already resigned si Vice President. So mga kapak, abangan natin yan kung ano ba talaga ang mangyayari. Sino ba talaga ang magkakampi sa darating na eleksyon? May unit team pa ba? Oh, tuluyan na ito, nalusaw. So baka pa, mahalaga talaga sa ating mga politiko mag-mature na. Kapag ikaw ang nakaupo, or even yung mga butante, mag-mature na rin, ano, huwag sila padadala sa pera, sa bola, at saka tingnan natin yung history ng mga kandidato. Tsaka wag tayo boboto ng mga kandidato na magkakamag-anak o marami na sila sa politika. Katulad na lang ng mga Duterte, di ba? Halos lahat sila magkakamag-anak, anak, kapatid, mayor, congressman, vice president. Buti na nga lang si Pangulong Duterte hindi naging tumakbo. Alam mo yun? Wag ganun, kasi magkakaroon tayo ng wala tayo transparent. Kaya yung mga politiko, kapag nakaupo na, hindi na sila gumagawa ng kung ano yung talagang adhikain ng isang mambabatas para proteksyonan ang kapakanan ng taong bayan at para sa ikauunlad ng ating bayan, kundi ito ay ginagawa para sa pansariling interes. Kaya ang bansa natin hindi umaas. Kaya mga kaupak, pag nasa posisyon na yung mga yan, yung mga, lalo na yung mga nasa kapangyarihan na presidente, alam mo lahat na binayad nila sa tao, lahat na ginastos sila during election, binabawi nila. Kaya ang corruption sa atin hindi nawawala. Kasi nga, ang mga, hindi naman lahat, karamihan sa Pilipino, pag binili yung boto, yun na iboboto kahit hindi tama yung kandidato. Kung ako, ang botante, kukunin ko yung pera, pero hindi ko siya iboboto. Ganun yun. Kasi kapag halimbawa, bibilhin mo yung boto mo, o kung sino na lang mayaman, kahit na masamang tao, kaya hindi magandang public official, kakandidato na kasi may pera eh, kayang bumili ng boto eh. Pero kung ang kapangyarihan o marunong ang tao bumuto ng tamang kandidato, wala tayong mga opisyal ng gobyerno na magiging palpak